Mga kaibigan, ako si Baltasar at malugod kong tinatanggap kayo sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mga nakakakilabot na kwentong katatakutan na hatid ko sa inyo sa bawat upload at maging isa sa mga adik sa takot at misteryo. Sa gabing madilim at puno ng unos, isang babala ang naghihintay kay Isabela sa kanyang lumang tahanan. Ang simula ng isang bagyong magdadala ng mas malalim at mas nakakatakot na lihim kaysa sa inaasahan niya. Makakaligtas kaya siya sa tsismis na magbubunyag ng isang nakakapangilabot na katotohanan at sa masamang espiritong nag-aabang sa kanyang pag-iisa? Makinig at maghintay dahil ang kwentong ito ay tiyak na magtataas ng inyong mga balahibo hanggang sa huling sandali. Sa pagbukang liwayway, ang kalangitan sa Quezon City ay makulimlim at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Si Isabela, isang dalaga na mag-isang namumuhay sa kanyang lumang bahay, ay nagising sa malakas na ihip ng hangin na nagbabadya ng paparating na bagyo. Ano ba yan? Parang iba yata ang dala nitong hangin ngayon. Bulong niya habang dahan-dahang bumangon mula sa kanyang higaan. Agad kumilos si Isabela. Siniguro niyang nakalak ang mga bintana at pinto. Iniayos ang mga gamit na maaaring liparin ng hangin at inilagay ang mga mahahalagang dokumento sa isang waterproof na lalagyan. Kailangan ko itong gawin. Mahirap na, aniya sa sarili habang mabilis na kumikilos sa loob ng kanyang tahanan. Sa gitna ng kanyang paghahanda, pumunta si Kuya Leo, isang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismoso. Dala ang balitang si Mang Rodel, isang tindero sa palengke, at ang kanyang pamilya ay natagpuang patay sa kanilang bahay, maliban sa anak nitong si Carlo na ngayon ay nawawala. Isabela, nakakatakot ang nangyari kay Mang Rodel at sa pamilya niya, at si Carlo hindi pa rin makita, sabi ni Kuya Leo, halatang balisa. Habang nag-uusap, nagbahagi si Kuya Leo ng mga tsismis tungkol kay Carlo na kilala sa pagkakaroon ng utang sa iba't ibang tao sa kanilang lugar at ang posibilidad na ang kanyang pagkawala ay may kinalaman sa kanyang mga utang. Marami siyang kaaway dahil sa utang, Isabela. Baka may kinalaman yun sa nangyari, pahayag ni Kuya Leo habang nagpapahid ng pawis sa noo. Sa paglakas ng hangin at pagsimula ng ulan, nagpasya si Isabela na huwag nang lumabas ng bahay. Binuksan niya ang isang bote ng lambanog at umupo sa lumang duyan sa kanyang sala, habang pinagmamasdan ang kanyang mga alagang hayop sa bakuran. Hay nako, sana ayos lang kayo diyan, sambit niya sa mga hayop na tila nakakaramdam din ng takot sa paparating na unos. Kinabukasan, sa kabila ng masamang panahon, pinilit ni Isabela na alagaan ang kanyang mga hayop. Napansin niya ang kapal ng alikabok sa kanilang inuman at pagkain, at ang mga hayop ay tila nanghihina na. Anong nangyayari? Bakit ganito kalala ang alikabok? Tanong niya sa sarili habang sinusubukang linisin ang inuman ng mga hayop. Bumalik si Kuya Leo, basang-basa at balisa. Iginiit niyang sumama si Isabela sa kanya papunta sa isang abandonadong gusali sa Intramuros, kung saan may mahalagang bagay daw siyang ipapakita. Isabela, kailangan mong makita to. Hindi to pangkaraniwang pangyayari, ani Kuya Leo. Ang boses ay puno ng pag-aalala at takot. Sa loob ng gusali, nadiskubre nila ang mga bangkay na tila matagal ng patay, kasama na si Carlo na may mga bakas ng ritual at simbolong hindi maipaliwanag. Diyos ko, ano to? Anong nangyari dito? Sigaw ni Isabela habang ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita.
Ang dilim ng gusali at ang mga simbolong nakapinta sa paligid ay nagdala ng kakaibang takot sa kanilang mga puso. Ngunit ang kanilang pagkakatuklas ay simula pa lamang ng mas malalim at mas nakakatakot na misteryo. Ano nga ba ang koneksyon ng mga pangyayaring ito sa paparating na bagyo at paano ito magbabago sa buhay ni Isabela? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas nakakakilabot na mga pangyayari na hindi nila inaasahan. Sa gitna ng malakas na hagupit ng bagyo, ang pagkabalisa ay kitang-kita sa mukha ni Kuya Leo. Kailangan nating humingi ng tulong, ang sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Puntahan natin ang pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ngunit sa kanilang paglabas, agad nilang napagtanto na ang motorsiklo ni Kuya Leo ay hindi na magagamit dahil sa malakas na ulan at hangin. Isabela, baka pwede nating gamitin ang kotse mo? Pag-aalala ni Kuya Leo. Ngunit nang suriin nila ang sasakyan, nadiskubre nilang hindi ito gumagana, ang makinay na babalot ng makapal na alikabok na dala ng bagyo. Isa-isa nilang sinilip ang iba pang sasakyan sa paligid, ngunit wala ni isa man ang maaring magamit. Sa huli nag-alok si Kuya Leo, Isabela, sa bahay ko na lang tayo sa Makati, mas ligtas doon. Tumanggi si Isabela, ngunit hindi nagpapigil si Kuya Leo. Hindi mo ba nakikita? May masamang nangyayari dito. Hindi na ligtas ang lugar na to. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng takot na hindi maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi at ang bagyo'y patuloy sa pagngangalit, isang mas malalim na dilim ang nagbabadya sa kanilang paligid. Ano nga ba ang mga lihim na nagtatago sa dilim na ito? Nang magising si Isabela mula sa kanyang hindi inaasahang pagkakatulog, ang una niyang napansin ay ang kakaibang amoy na nagmumula sa kanilang gripo. Kontaminado na ang kanilang tubig. Dala ng pag-aalala at pagkabalisa, nagtungo siya sa bahay ni Kuya Leo sa Makati. Umaasang doon ay may kasagutan at kaligtasan. Ngunit laking gulat niya nang matagpuan niya ang bangkay ng asawa ni Kuya Leo at ni Sandra, isa pang kapitbahay na nawawala. Ang dugo'y nanuot sa kanyang ilong at ang kanyang puso'y tila nahulog sa kanyang dibdib. Saan naroon si Kuya Leo? Sa paghahanap niya, napansin niya ang mga simbolong katulad ng kanilang nakita sa Intramuros at isang lumang libro na naglalaman ng mga tala tungkol sa mga sinaunang ritual. Ang misteryo ay lalo pang lumalim at ang bawat pahina ng libro ay tila naglalaman ng mga sagot na mas nakakatakot pa sa kanyang mga tanong. Sa pagbuklat ni Isabela sa mga pahina ng lumang libro, hindi niya alam na ang bawat salita'y nagdadala ng mas malalim na panganib. Ano nga ba ang kahulugan ng mga simbolong ito at paano ito nakaugnay sa mga pangyayaring bumabalot sa kanilang lugar? Ang dilim ng gabi ay nagbabanta ng isang mas nakakatakot na lihim na malapit ng mabunyag. Sa takot na kumakapit sa kanyang dibdib, mabilis na tumakas si Isabela pabalik sa kanyang tahanan sa Quezon City. Habang humahampas ang malakas na hangin at ulan sa labas, nagmadali siyang inihanda ang bahay para sa anumang banta na maaaring dumating. Mabilis niyang tinabunan ng mga bintana gamit ang makakapal na tabla, naglagay ng mga harang sa pinto, at kumuha ng isang matibay na itak para sa proteksyon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang maramdaman ni Isabela ang nakapangingilabot na presensya ng isang masamang espiritu. Sa bawat ihip ng hangin,
Narinig niya ang mga kakaibang ingay at bumubulong na mga tinig na tila nagmumula sa labas ng kanyang bahay. Ang mga bulong ay nagiging mas malinaw, mas mapang-uyam na tila tinatawag ang kanyang pangalan. Niyakap niya ang itak na hawak habang ang kanyang mga matay matalas na nagmamasid sa bawat sulok ng madilim na silid. Biglang bumukas ang pinto na may kasamang malakas na bugso ng hangin at doon niya nakita si Kuya Leo, ngunit hindi na ito ang taong kilala niya. Ang mga mata nito'y mapupula na parang naglalagablab sa galit at may itim na usok na lumalabas sa kanyang bibig. Si Kuya Leo ay sinaniban na ng masamang espiritu at ang dating mabait na kapitbahay ay ngayon ay kanyang kalaban. Sa isang matinding labanan, nagawa ni Isabela na ilagan ng mga pag-atake ni Kuya Leo. Sa bawat hampas ng itak, sa bawat iwas at sigaw, napagtanto ni Isabela na ang entidad ay may kakaibang pangangailangan sa kanya, na buhay siya para sa isang hindi maipaliwanag na layunin. Sa huling sandali na may luha sa kanyang mga mata at determinasyon sa kanyang puso, pinili ni Isabela na wakasan ang kanyang buhay gamit ang itak kaysa maging alipin ng kadiliman. Ang matapang na pagkilos ni Isabela ay nagdulot ng katahimikan sa bahay. Ang masamang espiritu kasabay ng paghupa ng bagyo ay tila nawala na parang bula. Ang kanyang huling hininga ay puno ng katapangan at determinasyon na hindi magpatalo sa kasamaan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ipinakita ni Isabela ang kanyang katapangan at determinasyon na hindi magpatalo sa kasamaan. Ang kanyang pagpapakamatay ay naging simbolo ng pagtatapos ng kakaibang unos na bumalot sa kanilang lugar, at ang kanyang alaala ay naging isang babala sa lahat na maging matatag sa harap ng hindi maipaliwanag na kadiliman. Ang kanyang kwento ay magiging alamat, isang paalala na sa gitna ng pinakamalakas na unos, ang tibay ng loob at pagmamahal sa sariling kalayaan ay ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa anumang kasamaan. Mga kaibigan, sa bawat unos may lihim na nagtatago. Ang katapangan ni Isabela, simbolo ng laban sa dilim. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso. Sumama sa aming komunidad ng mga adik sa katatakutan at abangan ang susunod na kabanata ng lagim. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-ingat at baka kayo ang susunod na bida sa aming kwento ng kakilakilabot. Sa susunod na upload, hindi ko na makapaghintay na muling makasama kayo. Magkita-kita tayo sa dilim, mga kaibigan.